pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabmit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Mr. Chairman, pwede po ba ako magpagam nga at ako'y kailangan nga pong mag-CR? Oo, sige. Nung dumating sige. po si Senator Marcoleta, at the very least, kailangan ko ata mag-CR. Mr. Chairman, pwede po ba ako magpagam nga at ako'y kailangan nga pong mag-CR? Oo, sige. Nung dumating sige. po si Senator Marcoleta, at the very least, kailangan ko ata mag-CR. At the very least naman, sa bigat ng trabaho nyo, Pasensya na po. payagan namin kayo mag-CR at the very least. Opo. Sige. To take advantage of the time habang nasa Call of Nature Ay, si Sec. salamat po, Dizon. ma'am. Yes, good morning. Thank you for acknowledging me. Baka papayag sila para hindi waste of time yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote. Hindi, kayo po, no? Si Planning. Kasi wala nun si Sen. Marcoleta at Sen. Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen. Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen. Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-allok. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige, si Director Bote and Yusek. Kung sino po yung eksperto. Thank you. I May don't interject, Madam Chair. Thank you Hi, po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership fund. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So,
Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging konklusyon doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi nagalawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Ligarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Yusek Ador Canlas, dahil nagbigay po sila ng proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison eh. Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24, and 23 kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin din. Kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion. CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon, madadali po tayo eh. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo, hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region so that the committee would be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, iano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, apo. And number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAB following the format submitted, Yes, similar sir. to 2026. Yes, sir. Mr. Chair, Chairman. kasi po itong binigay nyo based on GAA eh. Kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million
allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po naming makita, this is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po, Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as Opo, much as wala possible. kami gano kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po according to Sec Bote or would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi nga po po. kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bulag ho ata kami doon eh. Bulag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala, mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga We projects will try our nila. best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po, parang... yeah. We will try our best, Mr. Chairman. Bob. But I'm being told now that it's very difficult, close to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for the Bigyan ko kayo ng party clue list. para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun eh. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Mr. Chairman, we will also write the Committee on Appropriations and seek their assistance also kung paano po ang kung maibibigay nila sa amin yung detalyeng yun. But as of now, I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically kung which line items, which projects were allocated or allotted to a particular party list representative. Sa planning Unlike the district. Unlike the planning districts. service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. Opo. Sige po. Kasi si Yosek Cabral noon, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman.